So yun mga kapatid, may ubusin ko na tong time na to kasi sa susunod na araw hindi ko na to hindi ko na mag-post to lahat kasi alam naman talaga natin na duty pang umaga na panggabi na ako. Sa paggabi na ako, lagi akong alerto sa trabaho kasi alam naman natin, critical yung area ko, pero hindi naman ako pinabayaan ng Panginoon. Lagi naman nakagabay ang Panginoon sa akin. Lagi lang tayo manalangin at humingi ng protection at gabay at para paunawa at sa lahat ng tao yung nag-interest sa iyo na hindi ka pabayaan ng ating Panginoon. So ano ba yung tatalakayin natin ngayon mga kapatid? Dito po tayo sa pahayag 19 to 7. No? So ito po yung ating papayag. Ito po yung kanyang sinabi dito, ang handaan sa kasalan ng kordero. Ito po yung ating Panginoon at tayo. So tayo mananampalataya at ang ating Panginoong Diyos na ibig sabihin ay kasalan. No? So ibig sabihin ng kasalan mga kapatid, tayo po yung magtipon-tipon lahat, magsama-sama. Yun po ang ibig sabihin dyan ng kasal ng kordero. So mga kapatid, basahin natin, talakayin natin to para po natin malaman kung anong meron dito. So let's go mga kapatid. Magalak tayo at magsaya at purihin natin siya sapagkat dumating na ang oras ng kasal ng tupa at nakahanda na ang kanyang nobya. So mga kapatid, ibig sabihin ng nobya, tayo po yun mga kapatid. Tayo po yung ibig sabihin ng ating Panginoong Diyos. Ito po ng nobya mga kapatid. So patuloy natin mga kapatid. Suot siya ng damit na malinis, makinang at puting-puti. Ang ibig sabihin ng puting damit ay ang mabubuting gawa ng mga pinabanal ng Diyos. Yon mga kapatid, di ba? Kita agad natin yung pinabanal ng Diyos. Ibig sabihin ng pinabanal ng Diyos. O, basahin natin dito, no? Basahin natin dito. Ang ibig sabihin ng puting damit ay ang mabubuting gawa ng mga pinabanal ng Diyos. Ibig sabihin ng pinabanal ng Diyos, tayo po yun mga Kristiyano na nanungkulan sa Panginoon at ipinahayag yung magandang balita na galing sa loob ng ating Panginoon. Yun po yung ibig sabihin dyan. So mga kapatid, patuloy natin. Sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito. Mapalad ang mga inimbitahan sa handaan sa kasal ng tupa. At So mga kapatid, hinandaan sa kasal ng tupa, yun po ay nag-anyaya pa ang mga tupa dahil marami talaga ang kailangan dito ay dumalo. Lipan niya, totoo ang mga sinasabing ito ng Diyos. Lumuhod ako sa paanan niya upang sumamba sa kanya. Pero sinabi niya sa akin, huwag mo akong sambahin, sapagkat alipin din ako ng Diyos. So ibig sabihin dyan mga kapatid, yung po ang anghel na nagbibigay pahayag kay Juan. No? Kay Juan. Tulad mo at ng mga kapatid mong nagpapahayag ng katotohanang itinuro ni Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo, sapagkat ang mga katotohanang itinuro ni Jesus ay siyang buod ng mga sinabi at isinulat ng mga propeta. Yun mga kapatid, maliwanag. Mga propesya, no? So napakaliwanag po ang sinabi dito sa ating Panginoon, no? Ito po yung sabi pala ng ating Panginoon, kailangan po natin siya talaga gawin, no? Kung ano talaga yung nais niya dito. So mga kapatid, bakit po ba na kapatid tayo naghihirap dito sa mundo? So bakit po ba tayo naghihirap sa mundo? Ano ba talaga ang ating kailangan gawin para po natin malaman ang lahat ng patungkol sa Panginoon? So ito na mga kapatid, no? Hanggang dito po tayo sa anong verse to? Saglit na mga kapatid, ha? Maghanap tayo para ating pumagi. So mga kapatid, simple lang ang hinihingi ng ating Panginoon sa atin. Kailangan talaga natin na manalig sa Panginoon at lagi po tayong
magpapaling sa Kanya at lagi tayong magagabay sa Kanya para po tayo iligtas sa kapamakan. So yun nga ang impretasyon natin bilang mananampalataya. Kailangan lang po natin na matutuhanan yung ating mga sarili para natin malaman kung ano talaga ang dapat natin gawin sa panahon. So dito po tayo sa 20. Uno, sa mga kapatid, tatalakayin po natin dito ang 1,000 na taon, ang 1,000 taon. Ito po yung nakasabi dito, ang 1,000 taon ang title nito dito sa Pahayag 20 versikulo 1 to hanggang 14, no? Hanggang 14. So tatalakayin po natin siya para po nating alamin po nating lahat to para po nating maunawaan kung ano meron dito. So mga kapatid, let's go. Yan na po yung mga kapatid, basahin po natin. Katapos nito, may nakita akong anghel na bumababa mula sa langit. May hawak siyang susi ng kailaliman at may malaki siyang kadena. Dinakip niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas, at saka iginapos ng kadena sa loob ng 1,000 taon. So yun mga kapatid, ito na po yung 100 years, 1,000 years na pag naikulong ang demonyo doon sa kanyang kalalagyan sa impyerno. Ito na po yung mga kapatid, yung wala na, tapos na lahat yung kapighatian, pagkahirapan at lahat ng mangyayari sa buhay. Wala na po, bago na po kasi kinulong na si Satanas at wala na po ang ating mundo. So ang mundo natin ay panibago na. Yun po ay pinalitan na. So ibig sabihin bagong langit at bagong lupa na. So wala na pong iba at wala na pong pagsumpaan at wala nang kasakitan at wala nang iyakan sapagkat ang makapiling natin ang habang buhay ang ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun na po ang ating makapiling. Makapiling po natin ang kanyang Ama na ang ating Lord. So mga kapatid, hanggang dito na lang yung ating video mga kapatid. At may kasunod pa to, tatalakay natin at itong unawain sa lahat na para ito yung ating gagawin, no? So kailangan talaga natin siyang unawain para po natin malaman ang katotohanan kung ano talaga mangyayari dito sa mundo. So mga kapatid, ito na po, hanggang dito na lang at lagi kayong mag-ingat at lagi po kayong manalangin. At lagi po tayong magdasal sa lahat ng oras. So mga kapatid, salamat sa inyo. God bless to all. Ingat kayo palagi.